Doc Camille, paano matutulungan yung mga kagaya ni Jing na baguhin ang ugali at maging responsableng tao? Ay din unang-una na dyan, aaminin kung merong bisyo o wala, right? Yun na nga eh. Oo. Alam niyo, ang sigarilyo, isang stick, 10 piso. Ewan ko na kung paano niya na-maintain yun eh. Oo. Dahil kasi malaking factor yun. Ang una kong nakikita dito, pinapakita mo na parang wala kang pag-asa, wala ka ng kakayahan, wala kang ambisyon. Yung sinasabi mo na frozen shoulders o yung sinasabi na masakit na balikat, ang dali-dali niyan. Pumunta ka kahit sa public na ospital, pwedeng bigyan ka lang ng pampahid dyan or yung mga tinatawag na pain relievers kasi hindi ka naman na stroke. Yan ay talagang nangyayari sa mga pagtumatanda or walang ginagawa. Kaya, ang sinasabi doon, anong sasabihin? Pag rehabilitation, i-exercise nyo yan. Kasi pag in-exercise nyo yan, mawawala yan. Pangalawa, tapos yung pinapakita mong sinasabi mo, yung bahay nyo, ganito. Alam nyo, ang bahay, pag hindi tinitirhan ng talagang may pag-ibig, hindi yan nagiging tahanan. Kaya, ang nangyayari, yung nanay mo, kahit sabihin mo pa talagang kaso nagulat ako, ate ko rin 70 years old lang yung nanay niya, yung mga kasama ko dito mas may konting edad. Ay, binuko! Binuko niya! Pero tignan niyo naman. Nanglaglag. Pero 20 years younger. 20 years younger, diba? So nakikita nyo na hindi kinakailangan na sabihin mo porke mainit yung ulo ng nanay mo, ganon. Hindi. Dahil kasi tayong mga anak, dapat marunong magpasensya. Pangalawa, tatandaan mo, palagi tayong may respeto sa mga nakakatanda sa atin. Yun siguro yung nakakalimutan mo, yung respeto sa mga magulang para sa ganon, maintindihan mo yung sitwasyon mo. At hindi pa pwedeng sasabihin mo puro, napansin ko nga kanina, di ba ate ko rin, amin lang siya ng amin na, oo, totoo. Pero hindi mo pinapakita na anong magiging responsibilidad mo at anong gagawin mo. Siguro, pagdating sa ganyan, punta ka sa amin, tutulungan kita para magkaroon ka ng motivation o kaya kahit pa paano mabigyan ng pagkakataon na pero hindi ka namin mabibigyan ng bahay dahil kasi kalahati lang yung bahay. So sana maintindihan mo yung motivation ng kinakailangan dito, ate ko rin wala kulang na kulang. Oo, parang kulang sa motivation kasi nga walang ginagawa. Yes. Ano yan di ba, cycle? Pag may ginagawa ka at may kinikita ka, maganda ang tindig mo at Yes. maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo. Attorney Lorna, ano ang tamang kasunduan kapag may makikitira sa'yo? Alam mo, mahirap din yun. Nanay, yung ginagawa mo, na bigla ka lang kukup-kup ng parang pusa o aso sa kalye. Talagang dapat may kasunduan. O sige, walang renta. Pero ikaw na lang ang magsabi, Attorney Lorna. Kasi sa situation na ganyan, ang nakikita ko, meron kang bahay at meron kang inalagaang apo. Ikaw naman, meron kang bahay na kalahati at merong nanay doon. Siguro ang practical solution, magsama na lang kayo. Ikaw at yung nanay mo, magsama na kay Gigi at tumulong kayo doon. Kasi imbis na magpagawa ka pa ng sirang bahay, yung panggawa mo ng sirang bahay, tumulong ka na lang mag-support. Kasi kawawa naman ang mami mo, 70 years old lang. And then, ang solution dyan, mag-usap kayo, ako nang bahala sa electricity. Parang mag-asawa kayong dalawa, di ba? Ako nang bahala dito sa electricity, sa tubig. Ikaw nang bahala dito sa pamalengke, ganyan. O sa pagkain, no? Maganda kasi hindi naman kayo stranger sa isa't isa. Magkamag-anak kayo. Pag-usapan nyo. Paano yung gastusin sa bahay. At yung pag-alaga sa apo na maliit na apo at sa nanay na matanda na. Kamag-anak naman kayo. Yun ang practical solution. At in the end, mag-aaway kayo kung walang magtratrabaho. Pareho dapat kayong magtrabaho. Siguro yun doon makakatulong ang face-to-face. Ayan, okay. Sige, subukan natin, ha? Susubukan natin. Ang pagtulong ba ay may hangganan, Brother June? Meron, Ate Corinne. Tutulungan kita, pero gusto ko makita na tinutulungan mo rin ang sarili mo. Kasi pag hindi mo tinulungan ang sarili mo at umasa ka na lang sa akin, parasite ka. Kung parasite ka, magsasawa ang tao sa'yo. Ito yung sinasabi ko, Ate Corinne,
Sa ating tao, walang unconditional love. It does not apply to us. Ang unconditional love sa Diyos lang para sa atin. Tayo lagi tayong may hinahanap kapalit ng pagmamahal ko sa iyo. No? Hindi po pwede yung ginagawa ni Jing. Jing, pasensya ka na ha. Sa'yo lang iinog ang aking opinion at advice. Kay Gigi, congratulations, pinakita mo yung pagiging mabuting Kristiyano mo, no? Na tumutulong ka, pero nauubos ang pagtulong mo, no? Saan ka naman nakakita kasi ng kasama mo sa bahay na hindi man lang magwalis, hindi man lang magluto, maghugas ng pinggan, hindi na nga nakakapag-abot, mauubos talagang pasensya. Jing, lahat ng problema na inihaharap sa'yo, may dahilan ka, may katwiran ka. Kesyo masasakit ng katawan and everything. Lahat may alabay, no? Hindi ganyan ang buhay. And I'm telling you, walang magtsatsaga sa'yo. Pag-isipan mo kung paano mo mababago ang takbo ng buhay. Mangarap ka, anak. Mangarap ka, napakabata mo pa. Mangarap ka kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo at kumilos ka. Huwag lang puro pangarap. Kumilos ka. Finally, huwag mong pabayaan ang nanay mo. No? At the age of 70, baka may nararamdaman na rin siya sa katawan niya. Pero walang ibang magkakalinga sa ina kung hindi ang anak.